umpisa natin ang balitaan sa arraignment ni Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court ngayong umaga. And let's bring in News 5 correspondent Mon Gualvez. Okay, Mon Gualvez. Okay, ano ang mga nangyari kanina? Not guilty ang plea ni Kibuloy at mga kasamahan. Tama ka dyan, Lord. Naghain nga ng not guilty Bon? plea ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ito yung sinabi ng legal counsel ng pastor na si Attorney Israel Torion matapos ang ginawang arraignment o pagbasa ng sakdal. Ni Torion, wala naman daw kasing kasalanan ng kanyang kliyente. Bukod ito, tumanggi nang magbigay ng iba pang detalye ang abogado. Bantay sarado, Lord, ng mga pulis nang dumating sa korte ang 5 akusado. Lahat sila nakaposas habang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at may mga takip sa muka. Unang binaba ng PNP Coaster ang 4 na kapwa akusado ni Kibuloy bago sinunod yung pastor na tinakpan pa nga ng tela, yung nakaposas niyang kamay. Sa maikling pahayag naman, okay, maayo ang naging tugon ni Kibuloy nang kumustahin sa ng mga kawani ng media habang papasok sa Pasig City Hall of Justice. Habang tatag lang, yan yung mga eksaktong mensahe naman niya sa kanyang mga taga-suporta at mga miyembro ng KOJC. Samantala, hindi naman natuloy yung kasunod ng pre-trial ng parehong kaso dahil wala raw abogado yung iba pang mga akusado. Nagain naman ng motion yung kampo ni Kibuloy na mailipat ang kustodiya niya sa AFP dahil nga doon sa mga security concerns o di kaya naman daw pwede din maging option na ilipat na lamang sila sa Veterans Memorial Medical Center dahil nga sa concerns nila sa kalusugan. Nasama nga rin sa kanilang options o sa motion na kanilang inihain kung pwede daw gawing house arrest na lamang doon sa may prayer mountain nila sa Davao at dumalo na lamang sila via video conferencing. Pero agad itong tinutulan ng proteksyon. At habang dinidinig nga ang motion, mananatili muna ang pastor sa PNP Custodial Center habang pinalilipat naman yung 4 na ibang akusado sa Pasig City Jail, lalo't wala naman daw security risk sa mga ito ayon din sa korte. Dumating din sa Pasig RTC ang isa sa mga complainant na si alias Amanda na nauna ng humarap sa Senado. Itinakda naman sa October 17 yung pre-trial sa kasong kinakaharap ni Kibuloy. Lord. Okay, Mon, as we speak, ibinalik na ba si Pastor Kibuloy sa Krame, sa PNP custody sa center sa Krame? At Oo. okay, meron bang mga nagpakita mga supporters sa labas? Halimbawa ng Pasig Court at QC din. Okay. Una, dun sa tanong na kung nakabalik na ba, although matagal yung nag-arraignment, usually mabilis lang ang pagbasa ng sakdal, pero ito, tumagal ng 2 hours. From 8 o'clock, umabot ng halos alas 10 ng umaga at agad silang ibinyahe na kaagad itong sina Kibuloy pabalik ng PNP Custodial Center. Naghihintay pa kasi ng pinaka-court order ang mga pulis para naman sa pag-transfer ng 4 patungo nga doon sa Pasig City Jail. Pero sila ay dinala kaagad dito sa PNP Custodial Center dahil kailangan nilang dumalo ngayong hapon. Baka kanina katatapos lamang siguro pero we'll get an update doon naman sa ginawang arraignment para naman sa City Regional Trial Court Branch 106 case na kinakaharap naman nila doon patungkol sa mga kasong sexual and child abuse. In terms of mga supporters, wala tayong nakita ng mga specific supporters na nandoon at talagang nagpapakita ng kanilang simpatya para nga sa kampo ng pastor. Although may mga tao na meron at talagang nagkukuha ng video din kasama ng mga media, pero we cannot determine if these people are supporters of KOJC and Pastor Kibuloy. Yung mga last week, yung mga couple of weeks ago, yung mga medyo ng hassle sa ating mga mojos, may dala mga placard. Anyway, so okay, maraming salamat sa iyong ulat, Mon Gualvez, ang ating News 5 correspondent. Thank you, Tito Mon Gualvez.